Matapos ipresenta kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang 2025 national budget kahapon, idinetalya naman ng Department of Budget and Management ang mga programang pinaglaanan ng pondo. Kasama na rito ang budget para sa mga ahensya ng pamahalaan. Yan ang ulat ni Alan Francisco. Ang kagawaran ng edukasyon ang may pinakamalaking alokasyon ng pondo sa susunod na taon base sa panukalang 2025 National Expenditure Program. Kasama rin sa may malaking alokasyon ang Public Works, Health, Social Welfare, Agriculture, Transportation, Hudikatura at iba pa. Sa briefing sa Malacanang, idinitalye ng Department of Budget and Management ang mga paglalaanan ng pambansang pondo sa susunod na taon na nagkakahalaga ng 6.3 trillion pesos. Una rito, ang tuloy-tuloy na tulong ng gobyerno bilang tugon sa inflation o pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Sa katunayan, may higit 253 billion pesos na allocated bilang cash assistance sa mga nangangailangan. Tulad na lang ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program, Social Pension, Walang Gutom, Food Stamp Program at marami pang iba. Yung Pantawid Pamilya po natin, nadagdagan po to dahil sinama po natin yung unang 1,000 days. Yan, unang 1,000 na araw or unang 2 taon. Yun po. Okay. Kaya nag-increase siya. Nariyan din ang medical assistance ng Department of Health para sa mahihirap, ang tupad program ng DOLE, fuel subsidy ng Transportation Department at ang fuel assistance ng Agriculture Department. Nakatanggap din ng DOLE ng higit 980 million pesos para sa Youth Employability Program nito. Lalo't nabanggit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang ikatlong SONA ang pagpapaigting ng Student and Youth Employability. First special program for employment of students, yung SPES po, with 828.9 million pesos at yung tinatawag po nating Job Start Program, JSP, with 155.2 million pesos. Nagkaroon po ito ng substantial na increase of 84% from last year's budget. Hindi naman matitigil ang mga flood control projects o mga programang makatutulong upang mabawasan ang pagbaha. Hindi lang sa Metro Manila kundi sa buong bansa. Pangunahing ahensyang nakatutok dyan ang Department of Public Works and Highways at MMDA. Ngayon, yung 302 billion po mapupunta sa DPWH. And then meron din pong mapupunta sa na 2.173 billion sa Metro Manila MMDA. Development Authority. Yun po. And then merong maliit from OPAPRO. But these are for 10 million lang. Maliit lang. Oo. 2.173 billion. Sinabi rin ng Budget Department na tumaas ng 8% ang budget ng Office of the Vice President kung saan 2 bilyong piso ang budget ng OBP sa susunod na taon. Samantala, inanunsyo rin ni Budget Secretary Pangandaman ang pagpapatupad ng first tranche o unang bagsak ng salary increase sa mga government employees ngayong taon. Inaasahang maglalabas ang executive order para sa detalye ng 4th tranche salary increase. Kasama rin sa proposed budget ang pagbibigay ng medical benefits sa mga manggagawa ng gobyerno na nagkakahalaga ng 7,000 pesos. Kahapon, ipresenta ni Secretary Pangandaman kay Pangulong Marcos ang naturang proposed budget. Susunod na prosesong pagdaraanan ng budget ang pagdepensa ng pondo sa Kongreso. First, I would like to thank the entire cabinet for helping us prepare this fiscal year national expenditure program for next year. And we are all ready to defend our budget in Congress, both in House of Representatives and the Senate in the coming weeks. And sinabi rin po ng Pangulo na ginawa po namin to meticulously at walang tulog po namin to ginawa para po matugunan at maging responsive ang ating budget sa pangangailangan po ng ating taong bayan. So with that po, I hope you'll we're also promoting transparency in the national government. So I hope you'll be with us when we go to the Senate and Congress when we try to defend this budget. Si Pangulong Marcos, una nang nanawagan sa Kongreso na panatilihin ang pagpapatupad ng National Expenditure Program ayon sa isinumiting dokumento ng DBM para aniya makamit at maipatupad ang mga programa at proyekto ng pamahalaan sa susunod na taon. Alan Francisco, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.